Hi! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating reading. Actually, astrological reading ito. No? Ano yung maaaring maging effect sa'yo ng or sa atin nitong full moon na magaganap ngayong February 12, 2025. Actually, yung effect kasi nito, pwedeng maramdaman natin yan or maranasan natin yan days before and days after ng full moon. Okay? Hindi naman exactly ng February 12 mo siya mararamdaman. But rather, ano pa lang, days pa lang bago dumating itong February 12. At pagkatapos ng February 12, ay may experience mo na yan. So, medyo, gagawin ko lang muna yung aking makeup while explaining to you kung ano yung maaaring maging effect sa'yo nito. Okay? So, wait lang. So anyway, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Tapos ma-appreciate ko kung ikaw ay magla-like at magko-comment dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, malaking bagay na sa akin yun. Tapos meron din kaming Facebook page. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, Madam P, yun yung Facebook page namin. And then, pwede mo akong i-follow din doon kung gusto mong mag-inquire ng personal reading sa Facebook page namin or doon sa aming Gmail or Google, virgophilippines@gmail.com. Ayan, may mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Okay? So, yeah. Pag-usapan natin yung full moon ngayong February 12. Actually, yung Leo kasi is a sign, ito nagre-represent ito as, the sign for leadership, creativity, and so, tapos yung full moon naman, it talks about change, new beginnings, pwedeng ganyan, or of course, ending. Okay, and Leo, it talks about a child. So, pwedeng ito, mailabas mo yung creativity mo around this time. Yung iba sa inyo, pwede magkaroon ng start of something like something creative, no, na mailabas mo during or around this time, yung mga days before and after ng full moon. Pwedeng mailabas mo yung creativity mo, yung leadership ability mo, ayan, and pwedeng may mga mag-start sa'yo na something new or mag-end around this time. Actually, for me, eto, nakikita mo naman, this is the first time na ginawa ko tong ganitong klaseng reading. So, eto yung effect niya sa akin. So, sa inyo, maaaring maging iba naman yung effect nito. Sa akin, ilabas ko yung creativity ko and whatsoever, no, yung talents ko, etc. And then sa inyo, pwedeng mag-represent naman yon as leadership, pwedeng yung iba mailabas, or pwedeng mag-end din. Kasi, full moon, it talks about new beginning and an ending or change na may kinalaman sa mga bagay na yon. And also because it is in 24 degree, which is yung 24 degree is a Pisces degree, yung degree na yon, it talks about spirituality, dreams, ayan. So, alam mo naman pag full moon talaga namang medyo iba ang dreams natin dyan, no? Medyo heightened, medyo yung iba, may mga meaning talaga. So, check your dreams around that time dahil maaaring may mga messages sa'yo, yung mga dreams mo, kung ano yung mga bagay mo dapat i-change, ano yung mga bagay mo na dapat simulan, ano yung mga bagay na dapat mong i-end, okay? So, pwedeng makita mo yon around that time. So, pag-usapan natin, it also, Pisces degree kasi, ano ba yung mga place na dapat, it talks about place na pwedeng dapat mong puntahan. Yan, pwedeng magbigay or magpakita ng mga messages sa'yo around that time. Mga sign or symbol, kung ano yung mga place na dapat mong puntahan, whether ito ay malayo, so pwedeng magkaroon din ng mga messages around that time. Okay? So, and yung iba naman sa inyo, if you are naturally born leader or talagang
Maybe you are already a leader kasi you own maybe a business. So, yung iba sa inyo, pwedeng dun sa place na yun is may mga new beginnings and big change, no? Sa mga place wherein ikaw ay nagpapakita ng leadership ability mo. Okay? So, medyo nagkakayat yung aking kilay. Kasi medyo, alam mo na, nagbabago-bago ng expression yung aking muka. Wait lang, ayusin ko lang to. Okay, so, actually, Leo also, it talks about a child. So, yung iba sa inyo, pwede may magkaroon ng mga new beginnings or changes pagdating sa, child. And yung Leo, it also represents the 5th house. So, anything na may kinalaman sa iyong hobby, may kinalaman sa even love, no? Mga love-related na bagay. Like, for example, yung mga if you're dating, pwedeng may mga changes pagdating sa way na pakikipag-date mo. Or, pwedeng magkaroon ng next level sa connection mo with the person na kakonect mo or kadate mo na. Okay? Maybe a deeper level of commitment or connection sa inyong dalawa. Okay? And yung iba naman sa inyo, maybe a new beginning or change pagdating sa hobby of a child, no? Sa anak mo, no? If you have a child, or kung sino yung kakonect mo na medyo young or bata, pwede magkaroon ng big changes or mga new beginning, no? New hobby or something na makakapagpasaya sa inyong dalawa. Okay? So, yeah, maybe it involves a child. And then, yung iba naman sa inyo, kasi nagkakaroon ito ng opposition with the sun, and then yung sun is forming a conjunction with the Mercury in the sign of Aquarius. So, yung opposition, medyo hindi siya magandang connection. Yung iba sa inyo, pwedeng maka-affect ito, kasi pwedeng there's a conversation, pag-uusap, maybe through social media. Ayan, pwedeng may involvement na social media, na pwedeng naging dahilan para magkaroon ng ending or changes pagdating sa way na pakikipag-communicate mo sa use of social media. Okay? Or maybe big change or new beginning ng something na may kinalaman sa social media, like for example sa akin in my case, it's forming parang big change sa akin kasi nga katulad ng ginagawa ko ngayon, this is something new para sa akin. Pero I like what I am doing, no? Gusto ko yung ginagawa ko. And in a way, medyo nakaka-less ito sa time kasi instead of me just doing this thing, no? Nakakapaggawa na ako ng video. So in a way, medyo naliles yung time, medyo nagkakaroon ako ng parang anong tawag dito, multitasking kind of energy. And then, pwedeng ikaw, ganun din. Pwedeng magkaroon din ng something na parang makatulong sa'yo para mailabas mo yung creativity mo through the use of internet or through the use of technology. Hindi naman social media, but rather yung technology mismo. Maybe makita mo kung ano yung benefit ng TikTok, ng Facebook, ng YouTube, no? And paano mo ito mas magagamit in order for you na mas, for example, if you do have a business, paano mo maipapakita or maia-advertise yung business mo through the use of these things. Okay? So, malaki yung tulong ng technology para sa'yo. Okay? And then yun nga, pwedeng mailabas mo yung creativity mo. Or maybe a child can help you kung paano mo, or maybe a friend, of course, kasi nagkakaroon nga ito ng yung Mercury is in the sign of Aquarius. So, maybe friends or people from your community, pwedeng sila mismo makatulong, makapagsabi sa'yo, or maybe a conversation with them ang magbigay sa'yo ng change pagdating sa kung paano mo i-present yung sarili mo through the use of technology. Okay? Yung iba, big change pagdating sa friend, ending pagdating sa friends. Yung iba, if you're no longer feeling the connection with the friend, yung parang nafe-feel mo, itong friend na to, hindi ko na to feel ka-connect. Maybe an ending with the friend then is possible. If hindi sa'yo, sa mga
anak mo or children in your life. Pwedeng magkaroon ng ending pagdating sa friendship sa kanila. Okay? And of course, if ever na may mga problem na sa technology, like maybe a phone, yan, possible din yung pagkasira ng phone or technology around that time for you. So, be careful or be mindful of that. So, anyway, medyo nilalagyan ko na lang din ng foundation yung aking mga chismis. Ayan. Itong particular full moon na to, it's forming square and opposition with the planet of Mercury, Sun, tapos squaring with the planet of Uranus. Yung iba sa inyo, there could be big change na pwedeng gawin pagdating sa iyong resources or pwedeng maisipan, mapag-usapan regarding money, regarding yung iba sa inyo, pwedeng may mga hindi magandang balita pagdating sa kung ano yung resources mo. Sabi ko nga kung ano yung mga bagay na you own. Money, maybe yung iba, anong tawag dito, properties. Ayan, pwedeng magkaroon ng hindi magagandang pag-uusap regarding dyan. So, be mindful of that. And then, pwedeng mag-create ng big change or an ending, makaisip na, ay, i-end ko na lang kaya itong bagay na to dahil doon sa particular conversation na pwedeng maka-affect doon sa mga bagay na yon. Okay? So, anyway, Anyway, be mindful of your friends, ha? Especially with the ay, kung hindi ka masyadong sure sa mga bagay na ipopost mo sa social media, be mindful of that. And if ever may mga babanggitin or sasabihin sa'yo, like, mga negative comments, ayan, kasi pwedeng ito magdulot ito ng parang hindi magandang effect or mga hindi maganda sasabihin sa'yo ng ibang tao. Kasi pwedeng itong big change na to or pagbabago na ito is mag-cause ng something para sa kanila to react, ng hindi maganda according sa kung ano man ito mga ipopost mo or whatever online. So, if you're not 100% sure sa mga bagay na gagawin mo, I highly suggest na wag mo siyang gawain. Be sure na prepare yung sarili mo dito. At saka, yung iba sa inyo, bago ka mag-decide, because nakakita tayo ng mga actions dito with the Mars. It's forming a trine with this planet of Saturn. So, pwede magkaroon ng mga actions na parang gagawin mo yung action pero nakakita tayo ng mga limitasyon regarding doon. Okay? Hindi pa siya sure 100% sure na magagawa mo yung mga action na yon. Okay? Ang puti, wait lang. Okay. So, yung iba sa inyo, pwede mag-form talaga ng yung Saturn kasi it's forming a trine with the Mars. Yung formation na ito, nakakita tayo ng mga limitasyon regarding sa mga action na gagawin mo. Kasi pwedeng involved dito yung emotions mo. Like, hindi ka basta-basta pwedeng, mag-decide or umaction sa isang bagay. Kasi pwedeng may mga tao sa paligid mo na pwedeng magti-trigger, ng mga emotion na yan para sa'yo. Para hindi mo magawa yung isang bagay na gusto mong gawin mo. No? Pwedeng may involvement talaga ng emotion. So, sure ka ba sa mga bagay na maiisipan mo or naisipan mo na? Okay. So, anyway, Venus is forming a sextile with the planet of Pluto, yung iba sa inyo around this time. Hindi lang friends, pero pwedeng malaki ang involvement of friends pagdating sa change mo or mga changes na gusto mong gawin pagdating sa iyong love life. Or pagdating sa, Venus is a planet of beauty and love. Pagdating sa iyong sarili, kung ano yung mga bagay na gusto mong ayusin sa iyong sarili, pwedeng maging malaki yung
impluensya ng friends or maybe social media. Yeah, and yung pagtitake mo ng actions regarding dito, nakikita natin. And also, sabi ko nga, mga decision mo sa buhay, pwedeng medyo malaki ang maging involvement ng kaibigan or people that, are younger than you, no? Or kung hindi man, ito yung mga taong tinuring mo as like your anak, no? Like for example, yun nga, if you are somehow a leader, pwedeng ito yung mga tao na parang sila yung mga nasa ibaba mo, na pwedeng maging malaki yung involvement nila sa kung ano man yung mga desisyon mo or mga desisyon na gagawin mo around this time of full moon. Okay? And I can see delays, pero nakakita rin tayo ng major transformation para sa'yo. Pero, kung ano man itong mga transformation na to, it will be helpful kasi Venus is forming a conjunction with the North Node, followed by etong Neptune. Yung iba sa inyo, pwedeng kung ano man yung mga transformation na gagawin mo pagdating sa iyong sarili, sa iyong itsura, pagdating sa iyong love, this will benefit you spiritually. Tapos, in the future, pwedeng magkaroon ng effect sa'yo. Ito, like, yung iba sa inyo, mas mapupunta ka sa, like, purpose or yung mas better na future para sa'yo. May mga delays man, pero yung nakikita natin, these are delays, helpful delays for you. Okay? Still, yung Jupiter naman is in the sign of Gemini. So, nakakita tayo ng, mga changes pagdating sa, this is growth, no? Na may kinalaman sa siblings. Yung iba sa inyo, may kinalaman sa social media, technology. So, sabi ko nga, yung iba sa inyo, maybe growth. Pwede magkaroon ng growth pagdating sa iyong friends or people that you meet online. Ayan. Or anything na may kinalaman sa technology. Okay? So, now is the time if you want to start something new na may kinalaman sa social media, no? Maybe yung iba sa inyo gusto mong mag-create ng sarili mong website. Maybe you want to create your own YouTube channel, your own TikTok, gusto mong magkaroon ng mas maraming follower. Ngayon, habang si Jupiter na sa Gemini, now is the time para gawain yon. And also, it is in 11 degree around this time of full moon. So, 11 degree, that is degree, Aquarius degree, na may kinalaman sa technology, may kinalaman sa friends, social, your social life, yan, pwede magkaroon ng increase or magkaroon ng mag-benefit ka dito sa full moon na ito dahil pwedeng kung ano man yung sisimulan mo dito, definitely mag-grow siya, especially kung ito may kinalaman sa online. Okay? So, now is the time to do that. Now, changes, new beginning, magbe-benefit ka talaga dito. Okay. So, nagpalit lang ako ng pwesto. Ayan. Kasi, nandito yung malapit na charger. So, dito ako magcha-charge. Ay, dito ako magpa-pwesto. Anyway, ano yung maaaring maging effect nito per zodiac sign? Yan yung pag-usapan natin. Check mo yung sun mo, rising sign, sun sign, moon sign. Wait lang, kukuha ko ng ballpen kasi susulat ko yung timeline niya. So, anyway, hindi ako professional makeup artist, so huwag niyong i-judge kung paano ako mag-makeup. Okay, pwede kayo mag-comment, mag-suggest, etc. But, this is how I do my makeup. Okay? Okay. So, anyway, punta tayo sa Aries. Aries, etong full moon na to, it's happening in your 5th house. So, yung iba sa inyo, big change, unpredictable change, pwedeng magkaroon din ng pag-aaway regarding a child, or whatever makes you happy, ha. Yung iba sa inyo, hobby mo, ganyan,
yung and whatever itong entertainment, because fifth house is your entertainment area, no, or entertainment house. So yung iba sa inyo, high chance yung pakikipag-away, pagkakagulo with a child, or um mga taong involved pagdating sa iyong playtime. Ayan. So, be mindful of that. Pwede magkaroon ng pakikipagsagutan dito sa mga taong to. Okay? Love life kasama din, no? If you are in a love affair, ayan, be careful kasi pwede magkaroon ng discovery or pagkakaalam, or, either you or your partner magkaroon ng madiscover kung bakit nagkakaroon ng pagsisiwalat ng any secret is possible around this time, maybe through the use of internet, social media, or pwede magkaroon ng pag-aaway doon. So, mag-ingat. Okay? So, also, fifth house, it talks about it's a house of joy, self-expression, drama. So, sabi ko nga, pwede magkaroon ng drama around this time. So, mag-ingat ka, lalo na sa mga taong makakasalamuha mo around that time. No? Whether ito mga taong ito ay nakakasama mo sila during the time na ikaw ay nagiging masaya. Kasi pwede magkaroon ng pag-aaway or hindi pagkakasunduan sa inyong hindi lang sa inyong dalawa, but rather with finances or with regards to friends. Hindi ko mararecommend yung time na to if you are into gambling. Ayan, pagsusugal. Hindi ko mararecommend yung time na to kasi, high chance na magkaroon ng pagkakagulo or unpredictable change pagdating sa finances mo, pagdating sa iyong money. No, pwedeng tumaya ka, akala mo mananalo ka, tapos paubos yung pera mo, and then, pwede magkaroon ng pagkakagulo or pag-aaway dahil because of money. And yeah, kung ano man yung mga gusto mong gawing changes, pagdating sa, business is possible, pero hindi ko rin siya mararecommend around this time. Yung paglabas ng creativity mo, as long na wala kang gagastusin. Kasi pwedeng maagrabyado or magkaroon ng problem pagdating sa finances. So, as long na walang gagastusin, as long na walang money na involved, okay. Okay? If you're just using or nilalabas mo lang yung creativity mo, yung talents mo, okay siya. And, yeah. Medyo kalmahan mo lang, Aries, kasi you are one of the sign na talagang medyo, ikaw talaga yung pinaka-agresibo. So, ingat-ingat sa mga pakikipag-away. Okay, let's now move on to the next sign, which is the Taurus. Wait lang, ilista ko lang. It's 23:36. For you, Taurus, so, pwedeng a new beginning, change, or an ending na may kinalaman sa home. Okay? Yung iba, possible din yung paglilipat, or, if you are talking to someone na may kinalaman sa business, tapos maybe it's a member of your family, your home, your mother, or sino man ito na kapamilya, pwede magkaroon ng big change pagdating sa treatment or pagkakausap ninyong dalawa. Like, hindi mo ini-expect na ganito yung kakalabasan. Kasi there's this possibility of pag-aaway or pagkakagulo with regards to this family member. Maybe a child is possible then, no? And kasi pag full moon talaga, medyo heightened yung emotions natin. Medyo mas sensitive, kumbaga. Medyo sensitive tayo around that time. Especially, yung iba sa inyo, pwedeng hindi mo maiwasan na magalit. Kasi nga, or, yung mga sasabihin ng isang tao sa'yo, pwedeng ma-misinterpret mo.
no? Pwedeng hindi mo maintindihan masyado kung ano man yung mga messages na gusto nyong iparating. So, medyo mag-ingat ka pagdating sa pakikipag-usap, pagdating sa full moon, no? Dahil pwedeng magkaroon ng problem or hindi pagkakaunawaan pagdating dito sa mga taong ito, no? Hindi mo ini-expect na may mga malalaman kang detalye sa kanila, may mga masasabi kang words sa kanila na pwedeng ma-misinterpret din nila na maging dahilan para yung connection mo with these people ay medyo magkaroon ng pagkakaiba. You know what I mean? So, medyo ingat-ingat ng konti. Lalo sa, uh, kung yung pinag-uusapan nyo is may involvement ng pera, medyo mag-ingat ka. Okay? So, big change pagdating sa relationship mo sa kanila. Yeah, maybe, and also pagdating sa home, yan, there's a possibility, no? Especially if you're a member of extended family, like for example, nakikitira ka, yan, medyo mag-ingat ka kasi pwedeng may mga mabanggit sa'yo, masabi sa'yo na hindi mo magustuhan na maging dahilan para magkaroon ng pag-aaway sa, home. So, I highly suggest na kalmahan mo pagdating ng full moon. Okay? So, let's now move on to the next. I mean, hindi lang pagdating ng full moon. Ngayon pa lang simulan mo na. Kasi sabi ko ngayong effect niya is maybe days before, days after. Okay, let's now move on sa next sign, which is the sign of Gemini. Okay, 26, 37, Gemini. The full moon is happening in your 3rd house. So, itong full moon na ito, pwede magkaroon ng ang daming growth na nangyayari sa guys, you have to check if you're Gemini rising, no? I-check mo if you are kung nasaan yung Jupiter mo, if it's in the 12th house or if it is in the 1st house. Kasi if it is still in the 12th house, medyo mag-ingat ka lang kasi 12th house, it's a karma house. So, nakakita tayo ng mga ongoing karma na dumadating sa buhay mo and it keeps on growing, no? So, ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng grand trine talaga dito, which is not good pagdating sa full moon kasi talagang pwede magkaroon ng communication or something na malaman mo, makita mo na maging dahilan para magkaroon ng biglaang pagbabago pagdating sa iyong friends, pagdating sa iyong love is also involved here, and pagdating sa iyong emotions and maybe with regards to a child. So, be mindful of that kasi pwedeng may mga maisiwalat or malaman ka na maging dahilan para magkaroon ng biglaang pagbabago para sa'yo. Ngayon, hindi natin masabi if it is good or bad kasi kung nasaan yung Jupiter mo, so like what I've told you, you have to check if it's in your 12th house or if it's in your 1st house kasi kapag nasa 1st house, pwede magkaroon ng mga big change pagdating sa sarili mo and pwede magkaroon ng mga growth pagdating sa'yo. Pero pagdating sa 12th house, I can see possible endings of things na hindi mo akalain na mag-i-end siya sa buhay mo. No? And, yeah, you have to be ready. You have to be ready. And, for what I can see here, yung pagte-take ng actions is, sabi ko nga, pwede magkaroon ito. You have to check yung aking earlier nitong part ng video na to. Wala pa yung mga zodiac sign. Maganda kung panoorin mo yung introduction. Kasi doon explain ko sa'yo yung mga bagay na pwedeng magbigay ng limitation sa'yo. Which is, sabi ko nga, pwedeng mga actions na gusto mong gawin. Maybe may kinalaman sa money, your properties, or anything na meron ka. So, pwede magkaroon ng mga limitasyon or mga action na gusto mong gawin pero hindi mo magawa because maybe you have this lack of finances. Yung iba, pwedeng gusto mo lumipat ng bahay or gusto mong bumili ng something or ipagawa yung something na may kinalaman sa technology like your phone. Yan, lalo na kung may sira yung phone mo, pwedeng gusto mo ipagawa pero hindi mo siya mapagawa kasi pwede magkaroon ng limitasyon. Pagdating sa kung paano mo gagawin ito, anyway, yun, medyo
Ayusin ko lang to guys, wait lang. Okay, so tapos na ako mag-makeup. Ito na yung kalalabasan. So, tuloy na natin yung reading. So, ayun na nga. So Gemini, kung may mga pagbabagong mangyari sa iyo around this time, pwedeng gustuhin mo man magkaroon ng action about dito, pwede magkaroon ng mga limitasyon. Or pwedeng kung, part of your family, magkaroon ng, pag gustong gawain na action, pwedeng ikaw yung magbigay mismo sa kanila ng limitasyon para hindi nila magawa ito. Okay? So anyway, let's now move on to the next sign, which is the sign of Cancer. Cancer, wait lang, isulat ko lang yung time. Okay, Cancer, mali, 30:50, gawin ko ng 30:59 yung time niya. Okay, Cancer, so yung tawag dito? Full moon, it's happening in your second house. So, yung iba sa inyo, there could be a new beginning, big change na pwedeng may kinalaman sa iyong properties, kung ano man yung mga meron ka. Yung iba sa inyo, there's push and pull para maisakatuparan or gawin ito. Maybe yung iba sa inyo, there could be big change na gusto mong gawin pagdating sa iyong friends or people around you, around your home, na parang, I can say involvement of friends, no? Na pwedeng maging dahilan or pwedeng makaapekto pagdating dito sa mga bagay sa paligid mo, like yung mga bagay na mahalaga sa iyo, no? And some of you, pwede magkaroon ng pagtatalo or hindi magandang pag-uusap regarding a child or regarding a person na may kinalaman sa love, or there could be pag-aaway or pagkakagulo dito. So, you are Cancer, you are the most emotional sign. So, pwedeng may mga matrigger na emotion sa'yo around this time of full moon. And, nakakita tayo ng mga bagay na igagawain or ibibigay na limitasyon. Pwedeng sila nagbibigay na limitasyon sa'yo or ikaw ito na magbibigay na limitasyon sa kanila na pwedeng maging dahilan kung bakit magkakaroon ng pwedeng pagbabago. Ayan. Pagdating sa people in your home or friends, may involvement din ng friends actually. Or with the use of social media. A lot of transformation, guys. So, yung iba sa inyo, pwedeng ikaw ito na pwedeng may gusto kang ilabas na emotion pero pwedeng pigilan mo mismo yung sarili mo na mailabas iyon around this time of full moon. Ayan, ikaw na mismo mag-a-adjust. Dahil pwedeng makasira ito ng something sa'yo. But I can see that there's a possibility of actions or mga bagay na gusto mong gawain pero pwedeng ikaw mismo sa sarili mo ang pipigil ito na gawain itong mga bagay na ito. Medyo maapektuhan ka ng full moon na ito. Okay. Especially you're a Cancer, your ruling planet is the moon. So, yeah. The next sign is the sign of Leo. Sulat ko lang, 34:14, Leo. Hello. So, Leo, yung full moon, it's happening in your sign. 24°. It's forming a square sa planet of Uranus and forming an opposition with the planet of Sun and Mercury. So, itong opposition na ito, it's forming a grand square. So, medyo, Leo, there could be a new beginning, big change pagdating sa iyong sarili. I can see possibility of a lot of people, maybe a father figure, or your father, or someone na mataas
sa'yo, ang, will tell you something or makapagsalita sa'yo. Maybe a teacher or guys, the Mercury is also in your 7th house. So there's a possibility of pakikipag-away or big change pagdating sa relasyon. So be mindful of that. Pwede magkaroon ng pagkakaaway and then eventually it will turn into separation, breakup. So mag-ingat. And then, kasi pwede magkaroon ng big change pagdating sa iyong status. So, kung hindi ka pa 100% sa mga bagay na sasabihin mo, gagawain mo, wag mo munang gawain or wag mo munang sabihin. And also, at the same time, itong full moon na ito is whatever mga bagay na gusto mong gawin sa sarili mo, na pagbabago, wag mo munang gawain. Like, I highly suggest na medyo i-postpone mo muna. Like, for example, gusto mong pagawa ng ilong, any transformation sa mukha, wag muna around this time. Especially kung hindi mo naman talaga gusto, yung iba magpa-tattoo, yan. Now is not the time para to make new beginning or something new na may kinalaman in a form of art sa katawan mo, sa sarili mo. Yan, now is not the time. Yan, yung iba kasi, lalo na kung naudyukan ka lang ng kaibigan mo, nakita mo lang sa social media, feeling mo maganda kasi trending, ganito, ganyan. Wag mo na. And now is not the time to post anything sa social media dahil pwedeng ito mag-cause ng hindi maganda or pwedeng marami ang makakita na maging dahilan para magkaroon ng pagkakagulo and ikaw yung magiging pupunteriyahin ng kaguluhang ito. So, you don't want that to happen. So, next sign is the sign of Virgo. 3715. Virgo, itong full moon na ito, it's happening in your 12th house. So, 12th house is a karmic house, a spiritual house. Yung iba sa inyo, there's something na pwedeng ma-discover mo. Maybe a secret because it's also the house of secret. So, pwede may mabagay na ma-reveal sa'yo during or days before, days after ng full moon. Pwede may mga malaman ka, makita ka, masabi sa'yo, or maikwento sa'yo na maybe your friends, ayan, or true friends, through the use of social media. Malaman mo, ma-reveal mo, and it will create big change pagdating sa'yo, pagdating sa mga possessions mo. Ayan. And some of you, medyo ang focus mo kasi ngayon is around areas na may kinalaman sa past. Talagang pwedeng may mga bagay na makita or mapansin ka sa mga bagay or gusto mong balikan around the past, no? So, also not good pagdating sa iyong health. I can see some of you pwedeng may mga makita ka na sakit na something na mga bagay na ginawa mo in the past and then ma-reveal sa'yo or yung effect niya is ma-experience mo around this time. Like for example, ngayon lang lumabas yung mga sintomas ng mga bagay na pinagagawa mo sa past. So, as much as possible, mag-focus ka sa iyong health. Like, just live your life na alam mo na hindi makakasama yung mga bagay na ginagawa mo sa sarili mo, sa katawan mo. Kasi pwede may mga bagay na lumabas sa'yo na kasi ginawa mo ito nung kabataan mo, etc. So, or mga sakit. Mga previous sakit na pwedeng bumalik. So, hopefully not. Pero, yung iba naman sa inyo, if you're making lifestyle change, pwedeng magkaroon ng effect yon. For example, you're smoking. Example lang to, hindi ko naman sinabing lahat ganito. And then, kung hindi ako nagkakamali, once you smoke, and then nag-stop ka ng smoke, merong, ang tawag dito,
maging effect yun. Like, pwedeng magkaroon ka ng mga sakit. Yung lalabas yung effect niya. Yung parang kasi, unti-unting sumasana yung katawan mo sa hindi ka na ulit nag-i-smoke. So, pwedeng yung iba, uubuhin, etc. So, may mga ganun. Nagigats mo. Anyway, yeah, a lot of big change. And it's unpredictable. Yung iba, something na hindi magandang because it's forming a square sa Uranus. So, sabi ko nga, if you're doing something na may kinalaman sa iyong money, now is not the time for that. Like, for example, gusto mong mag-invest, now is not the time for that kasi may square tayo dito. And yung iba sa inyo, pwede may mga gusto kang gawain, pero pwede magkaroon din naman ng limitasyon or hadlang para hindi mo magawa itong mga bagay nito. Yeah. Yung iba, maybe because it involves your emotions, mga bagay na pwedeng pipigilan mo na lang yung emosyon mo, hahayaan mo na lang gato ganyan na mangyari itong bagay na ito. Kasi wala ka naman din magagawa. Parang no choice ka kung di kailangan mo mag-go with the flow. So, things like that. Kahit ayaw mo yung ginagawa ng isang tao na malapit sa'yo, like maybe a child. Yeah. So, yeah, it's shining in the house of your karma, secrets. So, yung iba, pwedeng may mga bagay na malaman ka, like secrets or something hidden. Tapos, hindi mo magustuhan ito. So, anyway, let's now move on. Or if you are the one na may secret, pwede rin ma-reveal ito. So, be careful. So, anyway, let's now move on to the next sign, which is the sign of Libra. 4150. Hello, Libra. Baka hindi mo alam, meron tayong Libra channel ha. Libra Philippines. Feel free to check it out. Ayan. Libra, itong area ng buhay mo na ito ay shining in your 11th house. 11th house, these are your friends. Si Lilith kasi nasa sign mo ngayon eh. So, Libra, hindi ako magtataka kung some of you will become more rebellious. Alam mo yon, kahit ayaw ng friends mo, kahit hindi ito yung pinaniniwalaan mo in the past, gagawain mo siya, etc. And you don't care, wala kang pakialam. And itong full moon nito, pwede magkaroon ng mga bagay na pwedeng mag-i-end sa'yo, especially with regards to your friends. Parang, pwedeng maybe relationship mo sa kanila kasi pwedeng there's emotion sa'yo na parang matrigger around this time. Relationship with friends could be very much apektado around this time of full moon. Yan, pwedeng ending of friendship, communication with regards sa friends na may kinalaman sa mga bagay na dapat mabago or i-end. I mean, I can see that this full moon is really, I mean, mas maganda kung mag-focus ka na lang sa creativity or what. Yung iba pwedeng unfriending or blocking people in your life around this time is possible. Hindi ko masasuggest na mag-post ka ng anything online na very, if you want to reveal your emotions, wag na lang. Pigilan mo yung sarili mo. Kasi high chance, na magpaparinig kaya ako around this time. Mag-post kaya ako about my friend na may kinalaman sa pagpaparinig sa utang niya or whatever sa kanya regarding sa friend. So, hindi ko masasuggest na gawin mo yun around this time. Kasi pwedeng marami ang maka-usisa or parang magbabounce back sa'yo yung mga bagay na i-reveal mo na ang pinupunteriya mo or ang pinupunteriya mo na gustong maapektuhan itong post na ito is yung friends mo or yung pinatatamaan mo pero high chance na sa'yo ang maging balik nito. So, wag mo na lang gawain. Diba? So, instead of them na pag-uusapan yung friends mo, of course, hindi sila yung pag-uusapan, kundi ikaw. So, wag mo na lang gawain as much as possible. Especially pagdating sa social media, as much as possible, mag-focus ka na lang muna sa kung ano yung talent, skills na meron ka. Okay. The Venus is also forming a sextile with Pluto. So, nakakita tayo ng mga action around love, beauty, huge transformation. Yung iba sa inyo,
pwedeng makaisip ka ng mas magandang gawain pagdating sa pagpapaganda, pagpapaayos ng sarili mo. Pero of course, kung transformation na ito, kung may kinalaman sa pagre-retoke or what, full moon, hindi ko siya masasuggest. But, anything na may kinalaman sa, like, with regards sa kung paano mo mas mapapaganda yung sarili mo, well, high chance na medyo magiging magbe-benefit ka dito sa full moon na ito. And use yung benefit ng social media, because maybe a lot of people will, maybe a friend can help you, matulungan ka niya, makita mo sa social media yung mga pinagagawa ng friend mo na ito na pwedeng mas makatulong sa'yo para kung paano ka mas magiging maganda or pogi, whatever your gender is. So, yun. Yung social media or yung web can help you na maisakatuparan itong mga bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo in, pagpapaganda. Okay, but anyway, let's now move on to the next sign. Hello, Scorpio. So, ito yung reading for you. Scorpio, the full moon, it's happening in your 10th house. So, 10th house, it has something to do with reputation, diba? So, yung reputation mo around this full moon, medyo, be careful around this time sa pakikipag-usap mo with the boss. It also talks about your career kasi. So, pwedeng someone na what do you call this? Parang, whatever your goal is, pwedeng mabago rin around this time. Career, pwede magkaroon ng ending, changes pagdating dyan. Your reputation, pwedeng mabago yung pagtingin sa'yo ng isang tao or particularly your boss or kung sino man yung nasusunod sa iyo sa inyong home. Be careful. Yung iba sa inyo, Scorpio, if you want to be famous, nakakita tayo ng big change dito, no? Pagdating sa mga tao sa paligid mo, they will see you, they will acknowledge itong mga bagay na ginagawa mo. Yung iba kasi, pagdating sa love, pwedeng a partner, hindi maging maganda check your sun, moon, and rising, especially your rising sign. Pero there could be big change pagdating sa love. It's a sign ng Uranus, which is Uranus is especially kung yung love mo is siya yung mas nasusunod sa'yo or kind of like siya yung mas sinusunod mo. There could be conversation or hindi magandang komunikasyon sa inyong dalawa. That could lead into big change pagdating sa relasyon ninyo. It can trigger an ending actually. And hindi maganda yung nakikita nating aspect dito. There could be secrets na pwedeng ma-reveal sa'yo. Well, anyway, check your dreams kasi pwedeng makakuha ka ng clue sa dreams mo about what you should. Yung iba, something to do with the past or kasi South Node at saka si Vertex around this time of full moon, magkakaroon siya ng conjunction eh. So, pwedeng something in the past, pwedeng lumabas through your dreams or pwedeng literal bumalik sa'yo. And, pwedeng ito rin naman yung makapag-trigger kung bakit magkakaroon ng big change pagdating sa relationship mo, pagdating sa mga one-on-one commitment mo, or relationship mo. It could be with a relationship with a partner, relationship with a boss, relationship with a business partner, anyone na may ka-connect ka or ka one-on-one connection ka, even with a best friend. There could be big change pagdating dito or pwedeng maging involved sila pagdating sa big change na ito. Okay, so medyo heightened kasi talaga or medyo mas malalim
yung emotions natin around the time of full moon. So, pwedeng maapektuhan yung emosyon nila na maging dahilan para ma-reveal or masabi nila yung mga bagay na gusto nilang sabihin sa'yo na pwedeng hindi mo magustuhan kung ano man ito, na pwedeng mag-cause ng drama, chaos, or pag-aaway sa inyo. Okay, let's now proceed to the next sign, which is the sign of Sagittarius. Okay, Sagittarius, ang full moon na ito, it's happening in your 9th house. So, yung iba sa inyo, pwede magkaroon ng a new beginning, big change, or an ending na may kinalaman sa pagta-travel. Yung iba naman sa inyo, pwedeng kasi some of you, there could be delay. Kasi si Mars, nagpo-form siya ng trine with the Saturn. Pero it's a helpful delay. Kumbaga, na nakakita tayo ng big change pagdating, then, you know, wait lang. Pagdating sa work, yung iba sa inyo, pwede magkaroon ng new beginning, paglipat, pag-work, travel, and pwedeng sa una hindi siya maging maganda, like for example, may mga tao sa area na mga bagay na mga tao na sa aalisan mo na maging dahilan na kaya ka lilipat ng trabaho or ng lokasyon ay dahil hindi kayo naging okay nitong mga tao dito. Or dun sa paglipat mo na yan, hindi maging pabor or hindi maging okay or hindi maging masaya para sa'yo yung mga tao dito. So, pwedeng ganun. Yung iba sa inyo, pagdating sa whatever itong mga inaaral mo, pwede magkaroon ng problem. Like, pwedeng magbago isip mo regarding sa bagay na inaaral mo. Parang ayaw ko na tapusin ito. Yung iba sa inyo could be changing your direction in life. Well, you love learning, no? You also love to, you enjoy, no, itong journey para sa'yo. Pero sometimes kasi, yung journey, bago mo maggawa yun or maisakatuparan yun, kailangan mo munang dumaan sa mga big changes na pwedeng hindi maging pabor yung mga taong iiwan mo or aalisan mo. And pwedeng magkaroon ng pag-aaway at pagkakagulo dito. But anyway, the full moon can help you para maging mas cold yung puso mo around this time and focus on whatever really yung mas magbe-benefit para sa'yo. Okay? So, let's now move on to the next sign, which is the sign of Capricorn. Okay, Capricorn. Etong full moon na to, it's happening in your 8th house. Guys, I don't suggest na, or I wouldn't suggest na ikaw ay mag-start ng something na pwedeng may kinalaman sa career or big change pagdating sa mga taong kausap mo sa maybe social media or maybe your friends. Well, I can see there could be conversation na biglang magkaroon ng pagbabago sa way ng pakikipag-connect or communicate mo sa kanila na pwedeng it would create a lot of drama para sa side mo. Pwedeng etong conversation na to medyo malungkot para sa'yo, hindi mo nagustuhan or hindi mo magustuhan yung mga pagbabagong ito, pero parang yung iba sa inyo pwedeng wala kang choice, 'di ba? And Capricorn, I can see na pwedeng mabago yung ways of love. Is actually, I can see big change pagdating sa love, lalo na pagdating sa future mo. I mean, pwedeng a person is siya mismo, yung person na nakakonect mo, siya mismo ang mag-create ng action para magkaroon ng big change sa connection or relasyon ninyo. Just go with the flow. Well, I can see na pwede magkaroon ng power struggle, but around this time of full moon, whatever itong mga bagay na mag-e-end, mag-change sa buhay mo, nakita kasi tayo ng mga limitasyon dito lalo sa side mo kung paano mo gagawin yung mga action na gusto mo talagang gawain dito. But I told you, just go with the flow, Capricorns. Okay? So, next sign.
Okay, next sign natin is Aquarius. Medyo pahiga na ako ng pahiga, no, guys. Anyway, Aquarius. Full moon, it's happening in the sign of Leo. This is in your 7th house. Okay, Aquarius. There could be unending changes pagdating sa relationship mo, no? With whoever itong may mga ka-one-on-one connection ka. Maybe best friend, partner, alam mo yun, kung hindi na okay yung relationship, pwedeng around this time, pwede magkaroon ng pag-uusap about saan man natin dadalhin itong relasyon na to. I-end na lang kaya natin. So, yung iba sa inyo, pwede magkaroon ng ganun. Yung iba naman sa inyo, of course, pwedeng kasi matrigger talaga. Pwede may mga bagay na masabi ka, or malaman mo through your friends, or makita mo na maging dahilan para sa'yo na makapag-decide sa kung ano dapat gawin mo na pagbabago pagdating sa connection or communication na ito. Yeah. Especially if it has something to do with the past. Kasi yung 8th house mo, it is in the sign na, it is in, and I mean yung 8th house mo na si South Node, which is South Node, it talks about the past, no? And during the time of, this is also your comfort zone, yung South Node. So, nandito si conjunction with the vertex, yung South Node at si vertex may conjunction. So, the vertex is in the sign of Libra. So, pwedeng may mga ginawa kasi si partner mo, si karelasyon mo, or gagawain pa lang na maaaring maging dahilan for you na makapag-decide na ayoko na. Sige, ituloy mo na lang kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, and then i-end na lang natin kung ano yung mga bagay na dapat i-end natin dito. So, this could be an ending of a relationship, ending of a communication with someone. Kung hindi man relasyon sa love, sabi ko, could be a business partnership, with high chance of ending a business partnership with someone, kasi pwedeng may involvement of hindi maganda pag-uusap regarding money or big changes regarding sa action ng isang tao na naging dahilan for you to think na parang ay ayoko na siyang kapartner kasi ganito siya, ganyan siya. So, pwede may mga bagay na ma-reveal sa'yo around this time of full moon na maging dahilan para tama na, ayoko na. Parang ganun. So, let's move on to the last sign, which is the sign of Pisces. Okay, Pisces, yung full moon, it's happening in your 6th house. Yung iba, this could be an ending of work-related matter. Could be ending of a business or changes pagdating sa business. Yung iba naman sa inyo, because you are finding something na may kinalaman sa iyong health. Yung iba because finding that you're pregnant, or pwedeng ito kasi hindi na makakabuting itong trabaho na ito para sa akin dahil sa aking health. So, yung iba, ganun. Magiging dahilan for you to stop or end something or make changes na may kinalaman sa work. Dahil, pwedeng kailangan mo talagang baguhin dahil no choice ka. Parang ganun. And, nandito sa sign mo ngayon, si planet of Neptune, Saturn. Si Saturn is forming a trine with the planet of Mars. So, nakita natin na talagang maraming nagbibigay sa iyo ng limitasyon regarding sa mga action na gusto mong gawain. May iba naman, kung hindi man ito may kinalaman sa work or career, pwedeng whatever this thing na nakakapagpasaya sa'yo. Hobby, o yung iba, especially if you're this Pisces na newlywed lang, gusto mong magkaanak. Of course, may mga bagay ka na kailangan i-sacrifice for you na may sa katuparan yung gusto or plano mo na yon, no? Like,
kailangan mo i-sacrifice ang work mo, ang career mo, para mas maganda ang health mo, for you na maging ready ang iyong pregnancy. Diba? Yung katawan mo para sa pregnancy. So, things like that. So, whatever itong nagbibigay ng limitasyon dito, I feel like mas makakabuti para sa'yo yung mga limitasyon na yon para maisakatuparan mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Yung iba, if ever that you're planning something na may kinalaman sa home, may kinalaman sa things in the past, pwede magkaroon ng limitasyon dito. Yung iba, you want to travel, umuwi. So, the time of full moon, pwedeng may mga problem or pwedeng unpredictable change na may kinalaman sa iyong visa or maybe ticket, mga binili mong ticket, or pwedeng with regards to your possession, biglang na-realize mo hindi pala kasya yung budget ko. Kung uuwi ako, so pwede magkaroon ng mga pag-uusap or mga problem na may kinalaman doon. So, ngayon, big change din pagdating sa iyong love. Like, from being friends into lover kind of energy. Parang pagpunta sa deeper level of commitment. Pero if you are in a commitment na parang alam mo hindi naman ito nag-workout na para sa iyo, wala chance din ng separation or ending of relationship with the person na feeling mo hindi naman na ito okay para sa iyo. So that's it for now. Thank you for watching, guys. If you want to avail our product, doon po, Unipri, yung TikTok shop namin, UNIPRI. If you want to book a personal reading, open ang aking astrological reading. Tarot reading is also open. Madam P, yun yung aming Facebook page. But you can search hashtag Unicorn Princess Tarot para mas mabilis mong makita ito. Okay? And yung aming Gmail or aming email address, virgophilippines@gmail.com. Kung gusto mong mag-reach out para sa akin, dyan mo ko marireach out. Okay? So, end ko na ang video dito. Maraming salamat po.